signs you should leave your job abroad. Kailan mo nga dapat i-consider ang mag-exit sa trabaho? Hanggang ngayon nagdadalawang isip ka ba kung tama ba yung nasa isip mo? May nagtatanong sa akin before, Sir, paano ko ba malalaman kung oras na talaga? Kasi totoo namang mahirap sagutin yon. And my answer was, hindi mo malalaman yon sa isang araw lang. Kasi to be honest, paulit-ulit na yan na sumasagi sa isip mo. Gabi-gabi, pag nag-iisa ka. Lumalabas yung tanong na yon at deep inside, alam mo na yung sagot. Alam mo na yung mga sign. Ang problema lang, sinasanay mo ang sarili mo na huwag mo na pansinin. Rick Rod here, 30 years na ako nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Guam, Iraq, Japan, Qatar. Alam ko kung ano ang hinahanap ng mga employer abroad. At alam ko rin kung bakit marami ang natatalo kahit qualified sila. Rick Rod, ang pagiging matiisin ay isa sa mga trait nating mga Pilipino. At sa totoo lang, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo trusted ng mga foreign employers. Pero base on my own experience sa labas ng bansa, may hangganan dapat ang pagtitiis. Marami akong nakasama na kababayan na nagtiis ng sobra, hindi dahil kailangan, pero dahil natatakot silang isipin na sila ay mali kung mag-decide silang umalis. Hindi lahat ng sakripisyo natin ay worth it, lalo na kung ang kapalit ang iyong kalusugan o ang iyong mga karapatan. Disclaimer, ang Rick Rod PH ay hindi affiliated sa kahit anong agency o organization. Ang lahat ng impormasyong binabahagi ay para sa educational purposes lamang at na-verify namin sa abot ng aming kaalaman. Hinihikayat namin ang mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify ang mga detalye bago gumawa ng anumang desisyon. Base sa mga question na tanggap ko, and some of this is na experience ko din. Ito ang 5 signs na paulit-ulit kong nakikita at kung isa o higit sa isa dito ang nararanasan mo ngayon, baka ito na ang senyales na kailangan mo nang umalis at magplano para sa bagong chapter ng buhay mo. Una, physical and mental toll. Hindi lang ito simpleng pagod. May mga OFW na sinasabi sa akin na normal lang yan, parte ng trabaho. Kahit gabi-gabi sila, natutulog na may matinding takot sa susunod na araw. Kung tuwing gigising ka at may matinding takot o lungkot kang nararamdaman at naapektuhan na ang iyong pangangatawan at trabaho, sign yan na hindi na healthy ang environment mo. Ang katawan mo, hindi ito robot. Kapag sumisigaw na ito, dapat makinig ka. Pangalawa, toxic work culture. Kung ang pagtatrabaho mo ay puno ng freedom restriction, discrimination o violation sa iyong kontrata, huwag mo hayaang i-normalize ito ng employer mo. Sa karanasan ko, ang mga employer na gumagalang sa kontrata, mula sa simula ay karaniwang patuloy na gumagalang, pero ang mga lumalabag agad sa una, mas lumalala lang sa paglipas ng panahon. Tandaan, you deserve a workplace that respects your dignity. Pangatlo, stagnant growth. Nararamdaman mo bang stuck ka na? Madalas sinasabi sa channels na okay lang, may sahod naman. Pero kung wala ka ng bagong natutunan at ang sahod ay hindi na sumasapat sa inflation rate ngayon, baka oras na para maghanap ng panibagong oportunidad kung saan magkakaroon ng growth ang skills mo. Ang trabaho na hindi ka pinapalago, dahan-dahan kang pinapaiwan. Pang-apat, safety red flags. Kung ang job site mo ay delikado o pinapagawa ka ng mga bagay na labag sa batas o safety protocols, huwag magdalawang isip. Marami akong kwento ng mga kasamahang sumugal sa kaligtasan nila dahil natatakot silang i-question ang employer. Walang pera na katumbas ng buhay mo. Panglima, family calling. Minsan ang signs ay wala sa trabaho kundi na sa Pinas. Kung ang pamilya mo ay nangangailangan na ng iyong physical presence at handa ka na financially, baka ito na ang right time para mag-for good ka na sa Pilipinas kasama ang pamilya mo. Walang trabaho sa abroad na sasagot sa, sayang di ko nakita silang lumaki. Pero bago ka pa man mag-resign o mag-finish contract, isang bagay na laging idinidiin ko sa mga kasama ko, huwag umalis nang walang backup plan. Sa 30 years kong karanasan, ang pag-decide na umalis ay hindi dapat biglaan, kundi planado. Ito ang mga dapat mong i-checklist muna. Savings buffer, may ipon ka na bang sapat kahit ilang buwan kang walang trabaho? Next move, meron ka bang trabaho, negosyo o opportunity na pinaplano bago ka umalis? Documents in order, kumpleto ba ang iyong clearance, contract records at iba pang papeles bago ka mag-exit? Support system, may kausap ka bang pamilya o trusted contact na alam ang plano mo in case kailangan mo ng tulong sa proseso? Ang pag-alis ng walang backup plan ay parang pagtalon na walang lubid. Pwede ka makaligtas pero mas malaki ang risk. Kung may plano ka, mas magaan ang loob mo at mas malinaw ang susunod na hakbang. Ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa iyong sarili para mas maging malakas ka para sa pamilya mo. Planuhin ang iyong exit ng maigi at maging wise. Nararamdaman mo na ba ang isa sa mga signs na ito? I-comment mo naman kung ilan sa mga signs na nabanggit ang nararanasan mo. For more job abroad tips, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video.